Ngayon ay ating diriwang itong commemoration natin sa ating mga kapatid na mga yumauna, All Souls Day. Nakakain na ba ang lahat ng malagkit, bilo-bilo, kahapon? Kahapon ay ating ipinagdiriwang ang All Saints Day. Siguro sa ating reflection, sa ating pagninilay ngayong araw na ito ay simulan natin noong kahapon. Kasi magkarugtong po ang ating paggunita nitong mga yumao nating kapatid at nung kahapon, yung mga ating inaalaala na meron tayong mga santo na ating din na hinihingan ng mga panalangin sa ating buhay. All Saints Day. Sa ating pananampalataya, alam natin na ang mga santo ay namuhay ng banal. Ang mga santo ay hindi lamang natin isang itong tinatawag natin, hindi na natin nakikita dahil alam natin pag ang taong banal, automatic nandoon sa saan? Langit. Ngunit alam din natin na meron ding mga santo na buhay pa. Naniniwala ba kayo? May mga buhay pa na mga santo? Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Ang mga santo ay hindi lamang sa langit, kundi ang mga santo ay nasa lupa din. 'Di ba? Ang mga santo ay siguro ito yung mga nanay, tatay, nagtatrabaho, naghihirap para mabuhay ang pamilya. Kasama sa pamamahay na naghihirap 24/7, nagtatrabaho para makamit ang pangangailangan ng pamilya. Kaibigan, siguro co-workers, siguro kasama natin sa ating BEC, kapitbahay, na nagmamahal sa atin unconditionally, nagmamahal sa atin limitless, nagmamahal sa atin kahit wala na tayong ngipin. Mga taong banal, santo para sa atin. Kaya mga kapatid, tayo, baka rin santo din tayo sa ating kapitbahay, di ba? Ano po yung mga sinasabi doon, no? Di ba? Yung mga mapapalad, no? Sinabi ni Jesus nung sa Beatitudes kahapon, yung mga mapapalad. Sino yung mga mapapalad? Yung mga mapapalad ay yung mga mapagkumbaba, mapagmahal, yung mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang mga mapapalad ay yung mga nasa katotohanan. Yung mga mapapalad ay uhaw sa hustisya. Ang mapapalad ay ayaw ng kasamaan. Tayo, baka mapalad tayo. Mapalad tayo dahil nasa atin ang Diyos at ang Diyos ang inaasahan natin. At nawa, tayo rin ay maging santo, hindi man na tawag ito yung mertong hello dito sa mga ulo natin, kundi in our own little ways, tayo maging santo sa ating kapitbahay, sa ating asawa, mga anak, o di kaya'y sa ating pakikipagkaisa sa ating mga kapatid, sa ating simbahan. Amen? Practice natin bilang mga Katoliko Kristiyano
tatlong mga pamamaraan. Nagpupunta tayo sa sementeryo, hindi lamang sa November 2, kundi inunahan na natin ang dami ng tao. Ang iba nga, noong October 30 pa lang, nandito na, 31, kahapon, at ngayon. Practice natin na bumibisita tayo. At practice din natin kung anuman ang paborito ng ating minamahal nung yumao na, nilalagay natin sa altar. Si tatay na gustong-gusto niya ang pananagarilyo, may isang kaha na. Pero noon nagagalit tayo. Binibigyan natin siya kahit isa, humihingi, ayaw. Ngayon, isang kaha na nilalagay sa altar. Yung tanduay, kukunti lang sana. Ngayon, hindi pa nga nabuksan ang yung long neck. Yung iba, para sa atin, lalo na sa mga Cebuano kami, yung alam niyo po ba yung biko, no? Biko, yung malagkit, no? Yung bilo-bilo, no? Kaya kahapon kinain namin karami-raming biko, karami-raming bilo-bilo. Dahil dami namimigay. Practice natin minsan ay nagtitirik ng kandila, no? Karamihan sa atin nagtitirik ng kandila, naglalagay ng mga bulaklak. Bakit kaya ginagawa natin to? Bakit? Pag-ala-ala. Very good. At pagmamahal. At pananalangin. Kaya, kung narinig natin yung unang pagbasa, di ba narinig natin na importante na ang mga yumauna ay inaala-ala. Naghahandog. Bakit? Dahil naniniwala tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko ng purification process. Naniniwala tayo na hindi agad-agad, hindi automatic na tayo ay bubuksan kaagad doon sa kaharian ng Diyos. Kailangan na merong purification. Maliban na lang po sa nga kanina yung mga santo, yung mga banal na namuhay pa kahit dito sa lupa. No? Walang bahid, dungis ng kasalanan. Automatic po yan. Pero tayo, importante na meron tayong purification. Mayroong lugar na kung saan tayo purify. Kaya nananalangin tayo. Kasama na ang ating paghahandog, kasama na ang ating pagmamahal, pag-ala-ala at panalangin sa mga yumao nating kapatid, mga mahal natin sa buhay. Importante para sa atin, ginagawa natin ito hindi lamang sa ating practice every year na nandito tayo sa sementeryo, kundi it enriches us to our relationship to the dead. Dahil ang Diyos ay Diyos sa mga buhay at patay. Tayong lahat kasama sa isang komunidad ng kaharian ng Diyos. Patay man o buhay. Kaya kailangan natin na tayo ay palalimin natin ang relasyon natin sa mga yumauna nating kapatid. Huwag lang po yung mag-spirit of the glass. Baka magpakita sa iyo tuloy. Tatakbo pa tayo. Ngunit sa ating pag-alaala, paghahandog at panalangin. Kaya ginagawa natin ito dahil naniniwala tayo na merong kaharian ng Diyos at handa ang Diyos na tanggapin tayo dahil ginagawa natin ang purification, ang paglilinis. Handa ang Diyos na tumanggap sa mga taong
malilinis at naghahanda para sa pagpasok sa kanyang kaharian. Amen? Kaya importante, sa buhay natin bilang mga Katoliko Kristiyano, pinapractice na natin ang ating relasyon sa bawat isa. Nagpa-practice tayo. At ano yun? Yun yung ating pagiging mapalad. Ang pagiging mapalad ay hindi dahil sa pera. Of course, ang pera ay nakakapagbigay sa atin yan ng security, no? Marami tayong mabibili. Pero hindi nakakapagbigay ng kaligayahan. Di ba? May mga mayaman na kasimangot. Di ba? Pero meron namang mga hindi, walang pera, laki ng ngiti. Bakit? Mapalad. Mapalad ang tao na meron siyang Diyos kahit wala siyang pera. Pero dapat magsumikap din, 'di ba, para magkapera, no? Ang pera ay makapagbigay sa atin kung ano-ano. Ngunit ang pagmamahal ay makapagbibigay sa atin ng kalayaan. We are free to love. Ang pera kasi, minsan, it impressions us. Diba? Pag marami kang pera, lalabas ka ba kaagad-agad sa bahay? Hindi. Baka may mangungutang, may magnanakaw, huhuldapin ka. Pero pag wala kang pera, kahit istambay ka dyan sa labas ng bahay mo, walang manggagalaw sa'yo, di ba? Joke lang po. Tayo'y mapalad dahil may Diyos tayong nagmamahal at magmamahal tayo sa kapwa natin. Amen? Pakitingin po ang inyong katabi. Sabihin niyo po sa iyong katabi, mapalad ka. Magdasal tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa, meron naman tayong mga nilalagay na mga pangalan. Siguro mas mainam din na tayo rin ay manalangin. Alalahanin natin yung we have to remember those names, no? Mga mahal natin sa buhay. Habang tayo nagmimisa, ipanalangin natin silang lahat. At sa ating pagmimisa, ipanalangin din natin na tayo ay magsusumikap na maging mabuti sa ating kapwa-tao. Siya nawa.